Hi, everyone. Welcome to season 2 of Let's Talk It Out with Elle, where we talk about everything and anything under the sun. Before anything else, advance Merry Christmas to all of you. That's why my background is Christmas. I stopped my podcast for a while, but I had a season 1 and it went really well. But I got kind of busy with work and everything. So I kind of stopped. But now I'm reviving my podcast. And for my first episode for season 2, I have guests who are all actors here in the Philippines on film, theater, and television. And we will be discussing something that's close to my heart and which I believe we need to discuss, we need to talk about, and we need the people to know para may awareness po tayong lahat. Anyways, my first guest, let me just bring them in one by one and I'll give you a background of each one of them in case you haven't seen them yet or you don't know them yet, then you will get to know them here in this podcast. The first actor or actress I would like to bring in, she was my co-actor in 2 short films here in the Philippines. She has been, I believe, acting since 2017. And she is known for the comedy short film Bakit Papa and Pahimakas, where she played a daughter. It's a drama. And also another film called Pahimakas, where she played the devil or a mother. So let's bring in, oh, sorry. Currently, she's doing 2 short film entries for 2 short films for which are entries for Pure Gold Cine Panalo. So let me bring in Miss Sharon Seneta. There she is. Hi, Sharon. How are you? I'm good, attorney. Magandang gabi sa'yo at sa mga Good iba nating kasama. evening. Good evening there. Now, let us introduce the next actor. Sorry, actor kasi for me is no gender. So when I say actor, it's both actor, I mean, woman and man. So our next actor is she's an award-winning actress. And I just asked her to give me a little bit because if I read everything, hindi po tayo matatapos kasi ang haba po ng kanya accomplishments. Ang dami na niya. And to be honest with you, she said she started when she was younger. So nag-start ulit siya 2017. But anyway, so her latest full-length movie is called Nocturno. Latest Digi ad is Zenith Credit. Last teleserye was Dalawang Ikaw. Currently waiting for Cine Panalo entry shoot si Senta. Now, ito na yung awards niya. Best Actress nominee for 2017, in 2017 in Surrock Film Festival. She was a Best Actress awardee in 2017 at CFA UST. She also has a Promising Supporting Actress in Film award from Lustre Global Awards. And she is currently on TikTok, Instagram, IMDb, and Facebook. And I believe she said when she is not acting, she's into spiritual practices such as card reading, energy healing, cacao ceremony, etc. So mukhang dinadasal lahat ng mga films niya. Anyway. Okay, so let us bring in Miss Carla Zarcal. Let me just bring Carla in. You have to pardon me because I haven't done this in a long time. So I'm not a techie. Medyo, yan. Pasok na, Carla. And by the way, Miss Carla Zarcal and Sharon are in a short film with me. We just finished in Antipolo a few days back. Hi, Miss Carla. Hello, hi. Hear that? Hello. I was just telling everyone that are you and Sharon are with me in the latest short film that I did, which is Tita's Boy. nagsalita. Wala nagsalita. Sabay-sabay. Tita's Boy. Tita's Boy. Tita's Boy. Boy. Okay. So now let me bring in the other three, sorry. The third one I'll bring in is also a veteran actor. Matagal na po siya. Hindi ko lang mahanap yung kanyang. Okay.
He is in the theater, film, TV, and voice actor working for the industry for the past 11 years. He was seen in the movie Goyo and Ang Batang General as an antagonistic figure, Januario Galut. He continues to work as a freelancer actor. So let us bring in Mr. Nel Estuya, who was in a short film with me back in 2023. 22 ba yun? I think it was 23. Una't Huli. And he played my son. Hindi po ako ganun katanda, pero whatever. Okay. Hintayin lang po natin siya, Mr. Nel. Welcome, Nel. Hello, good evening, Miss L. Good evening, Miss Sharon and Miss Carla. Yes. Now, the Magandang gabi. person, the next actor that I'm bringing in is also a veteran actor. He is a freelance actor for theater, film, TV commercials, and digital ads. He first developed his craft when he joined the theater organization in the University of Santo Tomas. Uy, Capo Tomasino. During his college years, he continued his training under other theater companies such as Tanghalang Pilipino, PETA, Icarus Theater Collaborative, Antrosining Laya, and Langga Performance Troupe. Most recent training includes FDCP-sponsored Shabak Technique 2022 under Direct Ryan. Carlos, oy, talaga magkapareha tayo versus Star Magic ako. Under Direct Ryan and Meissner Acting Technique under Miss Angeli Bani ako din. Di ba tayo naging classmate? Anyway, so pareho kami ng tinahak. Let's bring in my kapwa Tomasino, Joel Garcia. Let me go to the breakout room. So welcome, Joel Garcia. Thank you for accepting the invite to guest in this podcast. So our last guest is, he's known for Ang Probinsyano and Maria Clara at Ibarra. Ang ganda-ganda book niya doon. And also, Lumuhod Ka sa Lupa. So those are the three. I'm sure meron pa siyang iba, but we limited it to 3. And right now, he is focused on digital creation and ang pagiging arkitekto niya po. So kung meron po dyan gusto magpagawa ng bahay sa inyo, building, let me know, akong mag-aahente sa kanya. Anyways, let's bring in my good friend, Dax Augustus Shrev ba yan? Tapay. Hi, Dax! Hello. Ang pinakabunso sa lahat. Okay, okay. So now, ito po ang ating panel of guests that we will be discussing, like I said earlier, something as a topic that is close to my heart because I've already started acting as well. That's why I met these people. And meron lang po ako napansin sa ating industry dito sa Philippines that I think we should discuss kung may problema ba, and kung pwede ba natin gawa ng solusyon. And also, this will be informational, educational for those of you who would like to enter the entertainment world, be it on television, film, theater, yung mga ganyan. Para may alam nyo what to expect when you become an actor. Okay, so let's start the ball rolling. So, ang unang tanong ko sa inyo is, paano bang i-minimize to? Joke. Sorry, mahina po. Hindi po ako techie, kaya ako naging abogado. Hindi ako techie. But, eto, my question is, yung unang-unang gusto kong malaman sa inyo is, may kopya ba kayo na pinadala ko? Sorry. Hindi ko mahanap yung sa akin. Okay. Seriously, hindi ko mahanap eh. Asa na ba? It's gonna take a while. Okay. Podcast. How we started. Ayun, yung pala. Oo, teka ha. So, gusto ko lang malaman briefly. Alam mo, may mga tao dito na grabe talaga when you read their bio, talagang abutin ka siyam-siyam. Kaya ngayon, I'm gonna ask you to just give us a brief, lahat ng answer natin, medyo brief kung pwede lang. So ngayon, let's start with, syempre sa girls na tayo. Sharon, how did you start? Acting, I mean. Naka-off yung mic. Naka-mute. Sorry.
Wala. Oo. Bali nagsimula ako 2017, hindi sinasadya yung pag-arte ko. Nakuha lang ako ng isang bakla na caster o agent, gano'n. Hustler talaga. Hustler. Did you just say hustler? Caster. 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 Hustler. Hustler talaga. Okay. Caster. Okay, my bad. Caster. Okay, got it. So ayun, hindi naman maganda yung naging simula ko sa showbiz dahil pinag-arte niya ako sa papuntang Mandaluyong. Galing ako sa Quezon Province, nagbus ako ng 6 hours. Then sobrang liit nung binigay niya sa akin tip, like 200 pesos lang talaga. Tapos overnight akong ginamit. And then inabot pa ng hanggang umaga. So nakita ko pa talaga yung araw. And then pinakain lang niya ako ng, ito kwento-kwento lang naman na tunay na Yeah. nangyari sa atin. Yung actual talaga na nangyari. Bali, yung alam mo yung kalahating sandwich, hinati sa gitna, naging triangle. So ayun, sobrang gutom na gutom ako. Hindi, maalala ko lang. So maganda ang nangyari sa simula pangit. Kasi, Tanong lang. oo, This is a short dahil film ni Brillante Mendoza, The Right to Kill, extra, yon. As in extra. Extra na sinalubong ko yung main actor doon. Tapos nag-lines, ganyan. Hindi ko alam, hindi ko yung May napanood lines kung ka nandun pa. ba. May lines ka pa. Yeah, nag-lines ako, binigyan May ako ng lines ka lines pa with sa 200. May lines ka pa niyan, 200. And this was in 2017, you said? Yeah, oo, 2017. Tapos ang saya ko noon. Siyempre, hindi ko sinabi sa kapamilya ko na 200 yung TF, no? Secret lang, sabi ko, kunyari, malaki. Pero siyempre, sinungaling lang ako. Tapos yun nga, ang nangyari niyan, alam niyo, salamat na lang talaga. Nung nakita ko doon ng mga, siguro, yung mga nagka-casting din, kinuha nila yung number ko. And then, pinamigay ko talaga yung number ko. Yung mga lumalapit sa akin, sabi niya, sanay ka ba umarte? Ay, sanay po ako. Sabi, naglilinya ka ba? Opo, naglilinya po ako. Pero syempre, first ko lang nung gabing yun. So ayun nga, pagkatapos noon, naging regular ako agad sa probinsyano. So matagal ako sa probinsyano, like 3 months Kasama mo ba siguro. si Dax? No, I don't think so. Hindi ko si Sir nakita. 2018, Ano role mo doon? kapitbahay ko si Ricky J. Puno, kumpare ko siya, si Irma Adlaw. Teka muna, nalito naman ako. Akala ko ikaw si Angel. Sorry. Hindi pala. Kahawig mo eh. Kaloka-like mo kasi siya eh. Di ba, Dax? Hindi mo nakasama. Paano nakasama kita sa di ba nakasama kita sa ang probinsyano? Yung nahuli si General Boran, doon ko sa harap ko eh. Teka lang. Di ba ikaw yun? Ako? Pantay lang. Hindi pala, kamukha lang pala ni Angel. Okay. Sorry. Wala ako salamin kanina. Yeah, tapos yun nga, doon lang ako nagsimula actually. Tapos yun, So, teleserye na ako, naging extra na ako, naging talent ako sa teleserye, yun na. Pero teka, sorry pero when you started saying it, syempre, of course, hindi maganda yung umpisa, right? Sabihin na natin ganon. Hindi maganda because ganon yung ginawa sa'yo. Hindi dapat nangyari. But, kung hindi nangyari yon, wala ka ngayon sa Oo. So, I guess you have Tama. to go through that in order to get you to where you are right now. So, I guess moral of the lesson is we have to start somewhere. And sometimes we really have to accept it at that point para lang makapasok. Pero hindi naman dapat dire-diretso lang. Anyway, so that's one. Next, ang ating susunod na kabanata ay manggagaling naman kay Miss Carla. How did you start acting, I mean? College theater sa women's ako. Tapos, maaga akong humarot, nabuntis, so tumigil lahat. Tapos, I have batchmates who know that I act. So, 2017, when acting was not in my mind anymore dahil nagpapalaki ako ng bata. Sabi, try mo nga to. Sabi ko, ano ba yan? Thesis daw. Nung time naman namin, wala mga thesis sa communication arts. Ito na lang yung mga ganyan. So, kasi kami papel lang nun eh. So, ngayon, sabi ko, sige nga, tignan ko nga sa letran yun. Tapos, pagdating ko doon, I'm aiming for the bida. Tapos, pagdating ko doon, ganyan. Tapos, nag-audition. Tapos, after one day, kinabukasan, tinawagan na ako ng nag-cast. Sabi niya, ma'am, ikaw yung isa sa mga lead support, but I'm aiming for the bida role. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, hindi ka talaga pwede, hindi bagay sa'yo yung bida role, bagay sa'yo yung support. And then, nung nagpunta na nga, shooting day, tinanggap ko rin,
ay hindi nga talaga bagay sa akin. Ang bait eh. Hindi ako pang ano. I'm always typecasted, miski sa serye, miski sa feature film. Most of my short films, lagi akong nananampal, nananabunot, nang aapi, nang bubuli. Ganon ang face ko. So, medyo malakas ang dating niya, kaya hindi ako masyadong nakakuha ng TVC. More on the DG ads ako. So, yun. Ayun siya. Tapos after 2017, tuloy-tuloy na. Pero I'm focusing now more on short films rather than serye. Medyo inano ko na yung series. Tinabi ko na muna. Mamaya pag-usapan natin yung typecasting na yan ha. Kasi ako din ayoko na typecast. Parang, kasi nga pareho tayo, ang tapang ng mukha ko. Kaya nga nag-audition ako sa Madre. Nung nakita nung best friend ko, yung audition ko, yung video ko, hindi tumigil ng katatawa. Sabi ko, you really inspire confidence. Uy, pero So, na-short. nagmadali na rin ako, pero madring masungit pa rin. Hindi, kasi itong madring mabait daw. Yun yung ganon. Pero, hindi, ayoko. I'm gonna break away from that typecasting. Anyways, so thank you so much for your contribution. Next, si Nel, no? Nel next. Nel? Yes, hello. Well, ever since I could remember, as in like elementary kasi, ito na talaga yung role ko sa school. Like yung theater mastermind ng batch ganyan. So from elementary to high school and of course college, nasa theater organization ng school. And naturally, since I studied dito sa UP Diliman, nung nasa theater organizations ako, yung mga tao na pumupunta sa independent films, sa television is galing din naman dyan sa same circle of people. So ayun, nakuha din ako, nag-crossover sa independent film and sa television, sa voice acting. And yeah, ganun lang siya ka-organic yung start ko. Like hindi ko naman siya inisip na I'll be doing it professionally. I mean, I was aware na gusto ko siya, but nung time na yon parang it was like a very cool dream na hindi pwedeng madaling mangyari, like the way na you would dream of being an astronaut. It's a cool dream but it's never gonna happen. Parang ganun din ako when it comes to acting. That's why I was really thankful na nung time na college, and then nag-crossover nga ako sa ibang type ng media na meron namang market, meron namang nagtiwala, and up to now, of course, I'm still happily doing it. So yeah, that's how I started. What year was that? I started acting talaga nung sumampa ako ng Manila. Nung nasa campus ako, 2006. That's my first production. 2006. So saan ka And then, pero from the province. From the province. Which province? Ang province ko is Mindoro. Mindoro. And then, sa mga taga Mindoro yes. dyan. Si Miss Sharon, soon to be Mindorenya yan. So anyway, 2006. But then I was still studying. I didn't actively pursue it until 2013. Kasi after 2013, may experience na ako na 7 years sa corporate world. So sabi ko, nandun na yung thirst sa akin to pursue it actively and professionally. So from 2013 until now, yun, it's tuloy-tuloy na ginawa ko. Okay. And bago ko makalimutan, thank you for referring me to mga UP students. Kaya ako nakuha yung, ano yun? Yung ano nyo ni Miss Sharon, yung inyong short film. Love affair namin ni Sharon. Yes. I know you're the one who recommended me. So thank you so much. Pala. Yes, siya yun. You're welcome. Kasama ko nga siya sa Lipa. We did the short film Una't Huli. And ano ko siya. Imagine niyo tong, ibig sabihin mga 10 years old, nagkaanak na ako. Joke. Okay. But anyway, thank you so much again. Now, our next victim is Joel. Joel, okay, how did you start? How did I start? Actually, hindi ko rin alam eh. Kasi mahiyain ako nung kabataan ko eh. Wait, no one Joel, expected sa lang. family. Kasi pareho tayong taga-UST. Anong year ka gumraduate? 2002. Shit, baby. Hindi na magtatanong daw. Go ahead. Yeah, 2002 ako graduate. Tapos,
Ano yung mass com? Frustration ko ng high school. Hindi, architecture. Archie, so pareho pala kayo ni Dax sa Yeah. architecture. Ako philosophy. Yeah. AB philosophy. Yes. Go ahead. So, Pero sabi ko nga, yun, part yun na marami akong oras na ginugugol sa opisina ng Theater Guild kumpara sa classroom. So, ganun yung nangyari. So, I was you were a addicted member in of the Theater Guild theater. in UST. Yes. Yes. Okay. And how did you cross Yes. over to nag-mainstream ka, di ba? Mainstream? O indie lang? Yes. When I went back in 2018, actually kasi ang nangyari nun, I was part of the... What do you mean went back? Went back from where? In performing arts because I stopped it for a hiatus. Okay. Nagkaroon ako ng hiatus for about 8 years. Oh? Yeah. So, bali, ang nangyari, I was part of college-based guild. After graduating, I joined and applied for Tanghalang Pilipino CCP. I was part of it for about 3 years. So, yung mga unang VLF, Virgin Love Fest, kasama ako doon. Anong VLF? Kasama ako sa unang Ano yun? Virgin Love Fest ng CCP. Virgin Love Fest? Yes. Ano Yearly yun. It is new place. Yes. Every year na one-act place sa CCP. Ano yan? So I was part of the... Yeah, go ahead. Okay, go. No. Yeah, meron kasing every year na March, it's a celebrated festival of short plays, CCP, around 20 siguro na ngayon every year. Tapos, most of our theater people would want to join that. Kumbaga, desire nila makasama rin sa festival na yun. So, doon ka nag-start? Yes, dahil kasama ako sa Tanghalang Pilipino, nagkakaroon ng opportunity to access that place before. But I was in hiatus for 8 years. From 2007, I naging alpin ako ng corporate world hanggang 2015. So when I went back, 2015, I joined an experimental group, Langgam Performance Group. Ginagawa namin for device plays. Okay. Tapos, 2017, I had the opportunity to be directed by Direk Yam Larana sa isang digital ad. And from that, nagustuhan siguro niya ako, in-invite niya ako dun sa Metro Manila Film Fest na Aurora ni Ann Curtis. So nakasama ako puntang Batanes. So isa sa mga unang breakthroughs sa commercial filmmaking. And dahil din doon, naging kaibigan ko rin si AD niya, si Direk Roman Perez. So nagkaroon ng Viva Max, and si Direk Roman, isa sa mga pioneer noon, lagi niya akong bit-bit sa mga films sa Viva Max. Yes, mga support roles. Kasi, question about Viva Max. Kasi, hindi ko alam ang Viva Max. But, there was one na sabi, na parang nasali ko sa isang Viva One. When I mentioned Viva, may nag-jump, Viva Max? Like, it has a negative connotation. Bakit may negative connotation? Kasi, naman siya, kumbaga, proud sila to admit that what they do is erotic films. So, yun yung forte nila. Yeah. But before, hindi pa siya yung lahat nung nag-start siya, hindi siya yung totally erotic films. Halo-halo pa siya. Kaya nagkaroon ng Viva One. Kasi doon nilagay yung mga films na hindi erotic ng Viva. Yes. Kaya pala. Tapos since 2000, after pandemic, nung pandemic, nag-focus na ako sa short films because mamaya natin pag-usapan, but nag-enjoy ako sa short films compared sa mga commercial films and teleseries. Kasi I also do teleseries before pandemic. So yeah. Yun po yung aking background. Thank you so much. And now, we will see Mr. Max. Ikaw na. Hello po, everyone. My question is, paano ako nagsimula sa acting? Wala growing up, I'm surrounded by family of actors, parents ko actors, mga kapatid ko actors, tapos mga relatives ko. Lagi akong napapaligiran ng mga artista, mga sina Eigenman. Yun. Joke lang, naniwala kayo. Sino yung parents mo na actors? Hindi, joke lang. Huy! Nakakainis ka, naniniwala ako. Nanggo-good time sila. Ito mong asal. Ano na yung totoo? Hindi, I started with a passion ever since no high school.
Tapos it carried over lang over time. I haven't started nung high school pero yung passion for acting nandun. Tapos nagano na ako noon nag-workshop na ako noon nung college pero alam to ni pangalan na to yung RK rin. Si Sir Joel. Si Sir Joel, alam niya to, mahirap pagsabayin kasi ang RK and other extracurricular activities, especially acting. Google ka talaga ng maraming oras. Kaya hindi supportive yung parents ko nung time na yun. Gumraduate daw muna ako. So na-pursue ko talaga yung acting career. Late na din. Noong 2016 lang ako nag-start talaga. Oh, and is that with ang probinsyano agad? O hindi? Hindi. Nag-probinsyano ako. That was my biggest break, yung probinsyano 2019. Yeah. Pero before probinsyano, a couple of films, mga nakadalawang John Lloyd movie rin naman kahit paano. Pero how were you discovered, or did you audition, what did you do? Honestly, I think aware naman kayo lahat dito, si Nanel, parang ang hirap din kasi explain lahat kasi pwedeng audition lang, pwedeng i-refer ka lang, parang ganun kasi yung unang labas, ano yun? Ano yun? Wish ko lang. Wish ko lang. Ano yun? Nag-audition ka ba doon or ni-refer ka? Hindi. I think, ni-refer lang ako doon. Who referred you to whom? Hindi ko na maalala. Di mo yung yung sa wish ko lang. I think it's under talent agency yun. So nag-agency ka. Okay. Are you with an agency right now? No, manager na yung meron ako ngayon under Ricky Gallardo. Oh yeah, I remember. Okay, okay. So pero did you start with an agency? Doon ako nag-start agency pero hindi ako nagpapatalin noon nung under agency para nakaka-racket pa rin ako sa iba. Oo. So mga parang multiple agency yung contact mo noon. So meron akong GMA noon, may ABS. Ganon yung diskarte noon. So, kasi of all of the guests that we have right now here, ikaw yung nakapasok talaga sa mainstream na lahat naman, marami sa atin nakapasok sa mainstream, but ikaw yung talagang, nag-probinsyano ako ng matagal, di ba? Ilang season ka ba doon? So, tapos ngayon, 4. Tapos nasa Maria Clara Ibarra ka pa. Di ba? So, kaya marami ka maiko-contribute kung paano namin magagawa yung ginawa mo. Ganun eh. Sorry po, itsura ko para akong isang apparition. Hindi po, ako ba? Siguro, siya hit or miss siya So parang it's more of trying lang talaga. Yeah. Siguro I'm just fortunate enough to get the role. Kasi yung sa probinsyano, to be honest, 2 weeks nga lang dapat magra-run yung role namin ni Miss Lorna doon Yung schedule niya doon is just 2 weeks. Yung 2 weeks na yun naging more than 3 years. So imagine nyo na lang na we're just blessed lang talaga. Siguro, na-blessed lang ako kasi nakakabit ako doon sa bida din. Maganda. Totoo. But with my experience with ang probinsyano kasi parang, sila biglang, they can change the story on this day. They can just, di ba? Napaka nila, parang adjustable sila. Parang ako, dapat lang ako. Alam ko, isang araw lang o 2, bigla naging 5. And dapat nga, more than 5 kasi maghihiring pa. Kaso nag-pandemic, itinakas na lang sila si General Borja instead kami sa Sandigan Bayan. So talagang ganun nga ang yeah. Okay. Tapos siguro it went well lang din talaga yung relationship ko between Miss LT tsaka sa mga director. So siguro pag nandun na yung opportunity, very important very important and very vital yung word na pakikisama talaga. Oo. Now, kasi I remember siguro twice na ako dapat mamamatay doon. Nasave lang talaga ako kasi nanggaling kay Miss LT, nako, wag niyong papatayin si Dax, gusto ko yan Talaga? Oo nga. Oo. Ganun nga doon kasi importante nga talaga yun. But alam mo, that was a really good experience for you because your co-actors and the people there were nice. Now, let's move on to the next question. And since you're already there, maybe you're the
also best person to tell us, kasi like I said, marami kang mainstream, 'di ba, na experience. Kasi my next question is, meron ka bang mga bad experiences na na-experience doon sa production o sa mga co-actors, kung ano man siya. Nag-short film ka na ba? Student film? Hindi pa. Meron sa kuya ko. Okay. Sa kuya ko kasi film din yung kuya ko eh. So actually, to be honest, I was surrounded rin talaga ng sa family members ng film industry kasi yung sister ko nag-artista din, kuya ko Sino ba yung rin, sikat editing. kilala namin? I don't think so. Pero yung mom ko rin nag-artista before nung kabataan niya. So medyo may influence konti siguro. Anyway, going back to sa bad experience, I think lahat naman meron kahit naman sa corporate world, hindi lang sa showbiz, may ganun. Pero yung bad experience ko, hindi ko nasasabihin kung anong network. Oo. Pero I think it happens naman din kahit sang network pa yan. May production talaga na hindi okay yung grupo. Ang pangit lang kasi parang yung role ko doon, parang goons ako. Tapos, well, okay na, I understand naman na hindi talaga ako yung doon, artista, yung bida. Pero alam mo yun, yung kahit ano lang, sa humanitarian level man lang. Kasi after nung mga stunts, may doon parang fight scene, tapos nasa lapag ako, pawis na ako, tapos ang dumi-dumi ko. Tapos after nung shot, iniwan lang ako doon, wala man na nag-assist, nagbigay ng tissue sa akin. Nag-complain talaga ako sa manager ko. Kuya Ricky, gusto ko na umalis dito. Sobrang hindi sila makatao dito. Sabi ko, para akong bagay. Ayun talaga, first time ko naramdaman na bagay ako. Na pagkatapos ka ng gamitin, okay na. Ganon talaga yung pakiramdam ganon. Na never ko na naramdaman sa iba. Kasi yung iba, maintindihan mo may sila superstar treatment sa iba. Understandable naman yon sa atin, di ba? Pero yung parang hindi mo i-treat na tao yung nandun sa set, that's something else. Tapos yung show pa medyo related sa baka magka-idea kayo sa show. Ano ba? Ano ba? About law and order yung yung show. Oo. So that very ironic yung yung scenario, yung incident. Sabi ko parang sa utak-utak ko, ganito pa naman yung show niyo, tapos ganyan kayo sa mga niyo. So, teka, pang ilang gig mo to as an actor? Hindi, after na yan ng ko, recent lang yan. Recent lang yan? Yeah. Recent lang yan. Oh. So, si Dax ka na noon, ang Primersyano ng Maria Clara? Yeah, that's after. Wow. Actually, yung bait ng Maria Clara, Provinciano, isa pang mabait yan. Kaya nga masasabi ko hindi ko mampangalanan syempre, pero bad experience talaga yun. Tapos nalaman ko, may kilala akong lumabas din doon. Ganon din yung experience niya. So, I think it's a thing. Is it a big network? Is it a network? Oo naman. Oo. Sa connected sa network to? Oh my God. I'm so sorry to hear that. Diyos ko. Sabihin mo may sa akin mamaya kung sino para hindi na ako sasali doon. Ganun. So yun yung bad experience mo. Okay. Sino ang next mag-volunteer sa kanilang bad experience? Hello? Sino sa inyong next? Sige, pasok natin si Carla. Si Carla naman tayo ngayon. Ay, saan na si Carla? Carla. Dito ako. Ayan. Hindi pa naman ako sa akin direkta. Ang sa akin lang was more on like ang call time mo is 4 o'clock tapos
ang eksena mo ay mga 4 o'clock AM, ang eksena mo parang mga alas 6 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Parang ganon. Teka, Ganon yung mga ano ba dyan dun sa Law, Eddie Garcia Law? serye, hindi. Serye to, serye. Okay. Serye, big network din. Kaya, tapos, wala pa naman ako so far na-experience kasi meron akong handler eh. So, hindi ako yung parang typical na pwede mong buli-bulihin, parang ganon. Parang ganon yung ano, kasi pwede ako magsumbong. Pero normally, ang nakikita ko lang is pagka-talent ka, parang menos-menosin ka lang. Parang ganon, hindi ka masyadong importante, ganon. Okay, I'll get back to this question, pero yun nga, I wanted to talk to you guys about the word talent, right? Ayoko yun eh. Ayoko yung, I mean, first of all, nagkaroon din ako ng project sa Canada and sa US, right? Hindi nila ginagamit yung word na talent doon. Dito lang yan sa Pilipinas. If you're an actor, you're an actor, di ba? You're an actor. Yeah. So, yun ang hindi ko maintindihan. Bakit tinatawag ko yung talent dito? And wala namang problema sa word na talent if it has no, yung, anong tawag dyan? Ano ba to? Teka lang sorry. Parang hierarchy ba? Ang tawag? Or parang label kasi, parang label siya. Yeah, so may negative connotation siya. So anyway, yun ang hindi ko maintindihan. But, so ikaw, wala ka na ma-experience na... personally, parang baliwala ka. Parang gano'n ang normally, unless, ayan na yung kasi linyahan din ako eh. Tsaka yung culture, the whole, itself, parang yung energy niya is not like, parang hindi masyadong welcoming. Parang gano'n. Sa akin, parang hindi ka, diyan ka lang until your turn is up. Parang ganon. Tapos, kailangan ko pang anuhin na, ano po yung saan po yung script ko, ganon. Tapos, pag hindi mo nalaman, parang yung mga ganon. Tsaka yung sa wardrobe, parang tanga ka pagka hindi ka masyadong kilala. Parang ganon. So may difference in treatment, parang ganon. Yes, yan yung may difference talaga in treatment. That's the reason why I left series. I left the TV. Unless siguro na lang magiging regular, then okay. Pero kung yung mga bit roll lang parang. Yeah, I agree with you. Yung pagkakaiba. Pero alam mo, sige, we'll go to that later. Nashock lang ako sa sinabi ni Dax kasi si Dax, di ba, ano na siya? Kumbaga, hindi mo na siya matuturing na pareho ko na baguhan eh. Di ba, na talent. First of all, hindi na talent yan. Hindi talented yan si Dax eh. Hindi, joke. Hindi siya gano'n. Hindi siya pwede rise as a talent. No, seriously. Pero talagang admitted, di ba, Dax? Iba talaga yung culture sa prod ng TV. Iba talaga. Yeah. I think yung factor yung director. Sa may personal opinion. Kasi captain of the ship eh. Yeah. So parang kung ano yung ugali ng director na nagpapasa-pasa hanggang sa baba. I agree. Alam mo, sa tingin ko in almost all prod, basta ang captain of the ship, ganun ang ugali, pababa yan. Yun ang sinabi mo nga yan. Ito lang let me just put us on a little bit of break. So, ikaw naman ngayon, Nel, ang matanong ko sa mga, kung meron ka bang bad experience either sa mainstream, sa short films, anywhere, na tumatak sa'yo? Well, pinapakinggan ko si Dax kanina and I totally can relate about the
experience of being parang used like a prop lang na hindi ka tao, hindi ka makaka-feel, basta gamit ka lang nandyan. And wala kang karapatang maka-feel ng anything dahil yun nga, hindi ka nila kinoconsider na like, na tao na nakakaramdam, lalo na sa, in the heat of the moment na nagmamadali sila. It's a big mainstream production and lahat pressured siguro sa time and sa iba pang mga factors. So naramdaman ko talaga yan din yung sinasabi ni Dax. And the same thing with Miss Carla na yung tingin nila is they have this default condescending attitude when it comes to supporting actors or talents nga ang tawag dito. Pero later, sasabihin ko rin naman why, on the other hand, I accept that term. Pero yun nga, parang hindi ka pa nakakapag-start, bagong salta ka pa lang sa scene, merong mga I've experienced directors na I don't understand but napaka-hostile na agad, wala ka pang ginagawa. It's like they're so ready to believe that the worst about you na hindi pa kanila nakikita yung performance mo or I don't know kung highly pressured lang din sila. But then, sa part mo as nagtatrabaho ka rin naman ng maayos sana and gusto mo lang naman na to contribute kung ano yung skill mo sa production pero hindi mo maintindihan why this attitude. So medyo nakakaano yun, Can you be more specific when it comes to attitude? Anong klaseng attitude yung pinakita ng director sa'yo? Well, like sa isang eksena na nagmi-meeting kayo and it's a period it's a period piece and supposed to be sekreto patago and sasabihan kayo yung meeting ninyo supposed to be clandestine. Siguro di nyo alam yun. No? Sigurado hindi ko alam nyo. Ipapaliwanag ko sa inyo. Yung ganun ka condescending. Like parang iniisip nila wala kang pinag-aralan and hindi mo alam to. So parang medyo sa part mo na naman na you're doing your research, edukado ka naman and kahit kung may hindi ka naman alam, yun nga nire-research mo rin naman, parang hindi maganda. And this is hindi ko naman siya na-experience sa mga independent or well, sa mga ginagawa namin ni Miss Sharon tayo or they're more respectful than that. Pero yun, these are nightmare experiences na for those who are starting, maglagay na kayo ng kumbaga sa expectation nyo na may mga ganito talaga. And I've experienced 26 hours sa set doing a commercial. Like mga lutang na kami by the end. I've experienced colorism. Wala akong karapatan to appear in a dining scene with this particular actress na superstar with lily white skin because I'm brown so hindi pwedeng nandun ako in the same table. But na hindi ko maintindihan because yung kadine niya naman is si Miss Techi Agbayani who's a pride of the Moreno race, diba? So, yun, may mga ganong discrimination lang din talaga na syempre parang lululunin mo na lang because kung hindi mo talaga love yung trabaho mo, siguro matagal ka nang nag-quit. Pero yun nga, darating yung mga time na maikukwento mo syempre and nandun pa rin yung syempre yung sakit nun, yung in some cases yung trauma ng mga ganong klaseng experiences. Like yung talagang total neglect minsan kahit inuulanan na kayo pero syempre bahala kayong maghanap ng masisilungan nyo dyan or ganyan. May mga time na ganon. I'm not saying na ganon lahat and ganon until now pero nadaanan ko siya. And I'm sure marami pang ibang they had much more serious and pitiful na type na experiences na ma-share and I'm one who can attest to that na may mga ganong nangyayari din talaga which is thankful ako at least dito sa independent films na usually doon naman kami since hindi naman kami mainstream ng most of mga kasama natin dito mas naman sila mas
hindi naman kailangang ituring ka na star or ano. No, we're not after that. Just, sabi nga ni Dax, treat you as humans. Yeah. Kasi hindi ka gamit, my goodness. So, yun lang. Yun siguro share ko about that. Tanong lang ako doon sa sinabi mo na I don't get it. Yung sinabi mo na hindi ka pwedeng umupo doon sa same table. Was that on the scene or on the set? Sa scene. Sa scene Sa mismo. scene. Yes, and Pero ano I yung don't know. were you supposed to be in were you supposed to be in that Yes. scene? Oh, like, I was starting at that time, so I really was accepting any role, and well, we're supposed to be clients ng isang restaurant establishment na gano'n. So very random syempre yung mga tao, Okay. di ba? Di mo naman masasabi na dapat this is an all white, wala namang gano'n. And yun nga, I mean, yung ka-eksena niya is Miss Techi Agbayani. So hindi naman like Ano sinabi hindi sa'yo? na, How did they go about it? it was a big scene. Like talagang parang this particular well, hindi naman siya part ng production talaga. I think just one of those yung mga casters na na like she made a big scene out of like bakit ka nandyan, anong feeling mo, parang ganon, like yung Sabihan ka pa ng ganon? yes, and pinauwi ako to get another pair of slacks. And yung mga ganong klase. I mean, I've gone through that, yung all the nightmare na siguro makukwento rin ng ibang mga talents. And yeah, through time naman, siguro I was thankful na marunong na akong kumalatis na kung sino yung sasamahan ko, kung sino yung pagkakatiwalaan ko, kung kanino ako mag-audition, ganyan. Because, well, meron talagang nandyan sa lang din sa industriya na hindi nila alam yung ginagawa nila, but at the same time wala silang like people skills. So totally makakatrauma yun doon sa mga gustong mag-start. Medyo na ako sa kwento mo na medyo nakaka-bad trip. Mm-mm. Ito bang taong to napakaganda? Magsabi ka na pangit pa siya. Well, actually, hindi naman siya ganun ka... Wait mo? I mean, hindi siya ganun ka-importante to the point na maalala ko po siya until now kung sino siya. It's just one of those random na siguro So, nagsusupply hindi ng siya maganda, talents. hindi sumaksak sa utak mo eh. Ayun, well, hindi talaga. Like, hindi naman, siguro. I mean, ewan ko, siguro ganun lang siya, highly strung or ganung classic tao. I'm gonna zip my mouth because I'm gonna say something terrible. I'm gonna regret it. Okay, well, thank you so much for your sharing Yes. your experience. Let's move on to Joel. Ikaw naman. Nagsabi ka na ba? Hindi pa, no? Hindi pa. Okay. Uulitin ko lang naman yung mga sinabi nila ng mga bad Pero ikaw, yung experiences. mismo sa'yo, yung ikaw, yung personal experience mo na hindi mo makalimutan. Kasi halos marami kasi eh. So marami hindi nakakalimutan. Ako kasi yung person na most recent. Hindi, kasi ganito yan, I will explain. Hindi ako pwedeng ganun na ngayon. Kasi ang technique kasi ron, natutunan ko through the years of working on this commercial, and hindi na ako mukhang teleserye lately. Unless malaking offer. I'm asking an offer that I should be respected. Hindi. Pwede mo akong diskutuhin pag binayaran mo ng ganito. So may ganun akong level of money na okay lang, okay naman ako pag uwi ko. May ganun. Kasi before, yung mga 2001, 5, I accept that before, nung mga bago pa lang ako. Way back 20 years ago. Pero pag teleserye, hindi na ako abot ng ganun. Hindi na talaga. No. No talaga na kapag ganun mga amount. So kailangan mo siyang i-multiply ng more for me to accept that role. So, at saka, ang kapag ganun kasi sa teleserye, kaya hindi na ako maka-experience ng bagong ganun sa level ngayon because ginagano nila yung mga feeling nilang kaya nila. Kapag meron kang dating na alam mo yung ginagawa mo, I will not be down by you, hindi mo ako kayang maliitin, hindi ka niya na kayang ganunin. Dapat mo ng phone mo, matatakot na yung mga yan eh. Ano? Ganun nakasimple ngayon na, dapat mo yung phone mo, matatakot na sila kasi pwede mo sila record.
So, Mm-mm. pwede mo silang i-document. Labot na agad sila. Sobrang lang kasimple yung diskarte ngayon. Pero, ang gusto kong i-share is really, since nabanggit na yung mga teleserye, banggitin ko na lang yun kung sa commercials. Mm-mm. Ang pinakaayaw ko sa commercial, recorded pa naman to, ay yung meron tayong kontratang sinusunod. Which is, hindi dapat pina-follow. Pero, hindi siya nakaka-follow. Ano? Specifically, sa mga talent, You mean, meron dapat tayong kontratang pina-follow. Di ba? yes. Since kontrata yan, you should follow that. Yes. After, ang lagay dyan sa contract, after 60 days, you'll be receiving a talent fee. After 30 days, you'll be receiving talent fee. Pero, umaabot yan ng 4 months, 6 months. Pag nireklamo kami yung blacklist. Yun Kami yun. hindi na makakuha. Yes. Ganun yung style nila. May lawyer So na I don't kayo. know if this... Kailan natin kasi. Yeah. I've talked to lawyers before eh. Nakapag-usap ng lawyer before. Pero kasi sabi nila sa akin, you must be ready. This will be a long run. Since this is my work full time, so I cannot risk having that long time of period na i-risk ko yung mga opportunity pwedeng pumasok because I'm going to file. Exactly. Yun yung Alam mo, I'll get to that. Well, maybe I'll get to that a little bit into that right now because yun din ang napansin ko. And you mentioned contract, right? Ito signed contract, right? Pero you have to understand that a contract is defined as a meeting of the minds. It's not defined as a signed whatever. It's a meeting of the minds. Once there's an offer accepted, merong anong tawag dito, may object, merong amount na yung pinag-uusapan, kumpleto na ang kontrata. It's a contract. It's a verbal contract. Nevertheless, it is a contract. Now, when it comes to background, yung tinatawag nilang talent, right? Yung tinatawag nilang mga extra, yung mga tinatawag na ganyan, wala wala namang binibigay sa ating kontratang di ba? Everything's verbal, right? So hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwede maghabol dahil wala kayong samahan. Meron na akong isang kakilala, kaibigan ko naturingan dati, hindi ko na kaibigan ngayon siguro, inaway-away ako. Sinabihan ako ng comment niya, parang you never signed anything so they can change them. Like, no. An offer is accepted. You have a contract. Verbal, but it is a contract. The problem there is, wala, yung sinabi mo, Jowa, walang lalaban because mawala ng trabaho. At dyan malakas ang loob ng mga production because, sige, sino magre-reklamo sa akin? Ito ako yung abogado nandun sa 4,000? Nandun sa 10,000? Baka mas mahal bang bayad mo sa abogado kaysa makukuha mo sa akin, di ba? Yung isip nila. And yun din yung inisip ng mga actors because, like you said, kabuhayan mo to eh. You don't want to be canceled. Yun ang tawag ng bago daw ngayon daw, ang term is you'll get canceled. Cancel, no? Kasi iba-block ka na. Hindi ka na ako mag-uusap yung mga production na yan, di ba? Sabihin na, yes. Ito ganyan. Reklamador. When you are trying to just parang yung karapatan mo inilalaban mo, mali, di ba? Maling-mali. And then may nagsabi sa akin na hindi daw to induce na kinalaman ko. Wag akong parang wag ako magsalita. Parang ganun. Hindi mo kanyang kalakihan ng isang industry to observe what's happening. Ako, and napansin ko na rin na may mga ganun. Di ba? May mga ganung bagay na hindi man sa akin. Meron, nangyari na sa akin na personally, may pinalitan ako last minute. Hindi na ako yung matapos akong padala ng script, binasa, minemorize, I blocked off my date. Meaning, hindi na ako nag-audition sa iba. May offer ka, hindi mo na itinanggap yun. Nauna ka nang sumagot dito, di ba? Meron kasing palabre de honor. Kahit sabi mo wala tayong signature, meron akong accepted offer. I accepted your offer and I took that to heart. Hindi na ako nag-audition. Meron man offer that day, pwede sana pero hindi ko ginawa. May other opportunity sana ako for money-making opportunities, hindi ko ginawa because I gave you my word that I will fulfill my part as this role.
I memorized my lines and the night before, sabihan ka na hindi ka pala bukas kasi hindi na ikaw to. Bakit? Ano nangyari? Kasi kailangan daw ni ganito. Sabi ko, bullshit. Diba? I mean, sorry, pero hindi ako bobo na hindi ko nakikita kung ano nangyayari. Right? So nakita ko yon. And that's sparked my yung nga, interest to, like, let's talk about this because that's just not right. And eto, like Sharon is from Quezon, right? Ikaw ba, Sharon, has it ever happened to you where, kasi Sharon kasi, when she has a, shoot that's early early in the morning, sometimes you, di ba, Sharon, you already come to Manila, sleep over, if it's a sister mo or something, for the next day. Has it ever happened to you na, andito ko na, syempre, the day before, dito na kinancel? Wala pa naman. Nangyari naman sa akin yan, nung nagte-teleserye ako na pinalitan, na nakahanda na ako, sasakay na ako ng tren. So, nasa Manila na ako that time, nakikitulog na ako dun sa ate ko sa Mandaluyong. So, sabi ko, anong dahilan, ba't pinalitan? Tapos sabi, na-cancel po kasi yung na parang hindi mo naman pinaniniwalaan. Kasi, di ba, kinuha ka nila, pinagpasa ko nung reels, tinanggap nila, tapos ikaw yun in-approve, tapos hindi na. Bakit ngayon mo lang sinabi na paalis na ako at sasakay na ako mismo ng tren? Yung ganun. Pero ngayon na nandito na ako sa Quezon, nandito na ulit ako sa Quezon na tumutuloy. Wala naman nangyaring ganun. Pero nangyari lang na nagbabago ng schedule. Pero yun ay napakalaking bagay din na binago yung schedule mo. Eh, pwede ka pa sana nung nagkaroon ng ibang shoot. Yung ganyan. And di ba, I mean, ako I'm not giving legal advice. So first, medyo ano muna ako, hindi po to sa mga nakakapanood nito. Yeah, I am a lawyer, but whatever I'm gonna say here is my personal opinion, not as a lawyer. Okay? Ayoko hindi legal advice to. So, wag niyo kong anuhin as a lawyer. Pero sa akin lang, bilang isang nag-law, nagbasa ng law, nakakaintindi. Okay? Hindi ba, yung mga ganyang bagay, na may kontrata ka na verbal, enforceable yun eh. Di ba? Enforceable naman yun. Siyempre, sa lahat ng kaso naman, pumunta ka sa court, at the end of the day, it's the judge who will decide. But then, ito lang tandaan natin, yung mga taong katulad ko na nag-ready na, 'di ba? Ang part kasi ng as an actor, 'di ba? Kayo, ang pinapromise nyo sa inoffer sa inyong role at inaccept nyo, on your end, you promise to memorize those lines, to be prepared when you get to the set, to block off that date for that production na tinanggap nyo. 'Di ba? Yun. Sa kanila, on their end, paartihin ka, babayaran ka for your time. 'Di ba? So your end, ako ba, gaya ko, I memorized it already, I blocked off my date. Kumbaga, na-execute ko na yung part ng bargain natin eh, ng kontrata natin eh, di ba? Almost full na nga eh. Half of it, no contract, has already been executed, di ba? Tapos tsaka mo sasabihin hindi na po, hindi na? Paano yung money-making opportunity ko today na hindi ko binigay na binigay ko sa'yo? So, di ba, if I go to court, pwede ako manalo. Di ba? Kasi, hingi pa akong damages, civil damages because I lost money. I could have had an opportunity to make money on this day, but then you offered me this job, I accepted, and then all of a sudden, for no reason at all. Kasi yung sa akin, iba yung rason eh. Hindi ganun na-cancel. Tuloy sila, pero hindi na akin yung role. Only because, bakit? Diba? Gaya ng sabi mo na, hindi ka pa nadidinig, hindi ka pa nakikita. Ano na? Unang-una, bakit nyo tinanggap? May demo din ka eh. May audition tape ka. Bakit ka tinanggap? Yes. Bakit? Kasi may nanulot? Dahil meron kayo nakita na, ay, kilala ko to. Yung may mga ahente na may ilalaban. Wala kasi ako ahente eh. Kasi inilaban nila, ng ahente nila, na makuha mo to, na ang mukha ko eh, dapat daw ganito. Nakita mo na yung mukha ko eh. Ito mukha ko, di ba? Tapos sasabihin mo, gusto mo mas ganun, mas ganyan. Hindi, that's bullshit, di ba? Kasi buti kong blind date to. Hindi naman to blind date, di ba? Hindi naman ako ni-refer lang. Pinag-audition nyo ako, pinagawa nyo ako ng nag-line lang linya ako, umarte ko, di ba? So, yung mga bagay na yon, ang masakit, ito na daw ang kanilakihang industriya ng mga artista, di ba? Tutuloy ito? Ganito ba? Tatanggapin na lang ba natin? Ang masakit niyan, yung mga maliliit na artista, lalo ni mga baguhan, right?
tatanggapin nila. Because they really want to get into the industry. Pero yung mga veterano ng katulad nyo, yung iba sa inyo tatanggapin pa rin. Si Joel, hindi. Meron na siyang kaya niya. Kaya niyang gawin yon. But like he said, kung itong kabuhayan mo, gusto mo bang makancel ka? Gusto mo bang i-block ka ng mga production? So walang lalaban, di ba? And that is their weapon against the people na nagtatrabaho sa kanila na hindi bida. So, yun, isa sa mga ano, di ba maraming tayong treatment sa inyo. Pero yun, more on yung kontrata, yung umaasa ka dito sa income na to, yung araw na to. Di ba? Gumastos ka na. Diba, pumunta ka na sa Maynila, gumastos ka na. Tapos pagdating mo dito, cancel ka. Hindi na pala ikaw dahil merong ibang gusto sila. Kasi si Direk may nagustuhang iba. Kasi ang kaibigan ni Direk, ito eh. Kasi anak ni Direk ganun. O yung bida natin may kamag-anak o anak ni kasi honestly, in the Philippines, acting is a birthright. If you want to be an actor, you be a daughter or a son of an actor. 'Di ba? Yun yung sure ball na magiging artista ka. Who the hell cares kung di ka magiging umarte? May mukha ka, ito pa isa, sa Pilipinas, naku, nag-rant na po, sorry, pero hindi ko na mapigilan. Sa Pilipinas ko lang nakita. Because in Canada, in the United States, you all know, it's not about the looks, it's how you act, it's your talent, it's your skill that brings you before, yung magkaroon ka ng project na magaganda. It's your talent. Here in the Philippines, kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka gwapo, hindi ka maganda, supporting ka lang. Unless mag-i-indie ka. Right? Pero gusto mo mainstream, you better be mestizo. Right? You better be mestiza. You better be Taglish. Yeah nga eh, kasi I know, right huh? Yeah, I know that. Maganyan. Yan, magbibida kayo mga, oh gosh, yeah, my dad kasi, he flew me with a helicopter. Yeah. Ganyan. Ganyan ka, umarte ka ng ganyan. Uy, mayaman to. Diba? Social to, kunin natin to. Duh. That's not how you become an actor. And kaya nga ang title nitong episode ko, Tunay na Artista. Sino ba sila? Ang tunay na artista yung ganyan, gaya ni Sharon. Manggagaling Chaong, pupunta ng Maynila. Magkano lang ang TF? Para lang umarte. It's not about the money, right? It's about the job. But then, with the job, should come respect from the people we work with, di ba? Respeto lang. Kaya nakakainis sa tulad ko ako, mamaya, sorry. Titigil na ako. Sana lang. Sorry. Ganyan ako talaga pag ako passionate. Lumalabas talaga. Kaya ako, napansin ko na kaya ako pagdating sa set, hindi naman ako sasalita, pero lumalabas na, ay kasi sinabi ng lawyer daw, ganun. And I act like you said, Joel, I act confident. And I act like you cannot freaking bully me. You better watch out. Right? Ganun din ako. So, when I walk into a set, chin up. Hi. Because I'm no less than you. I'm an actor. Right? Just like you. Nauna ka lang, sikat ka, paano ka naging sumikat? It's questionable sometimes, di ba? Yung ibang artista, anak ka kasi na eh. So, huwag kang magyabang sa akin. Anak ka lang. Ako, nag-aral. Yung tipong gano'n, di ba? Yung sometimes, and I told Sharon this, sometimes, and tama ka Joel you have to have an air of confidence about you. Kasi matatakot na sila. No? Hindi natin pwedeng mugain to, di ba? Pero kung papasok ang meek and mild, pucha, pwedeng bugbugin to. hindi papalag to. Diba? So tama si Joel sa mga nanonood ngayon, you better have that confidence within you na mag-exude pag pumasok ka. Kasi kung hindi, target ka na. Mata-target ka na ay kaya natin to. Diba? So ngayon, itong si Sharon, ikaw naman, meron kang bad experience na ma-share sa amin na hindi mo makakalimutan. Siguro katulad rin ng iba nung nagsisimula pa lang. Yun talaga yung pinaka sobrang hindi mo matatanggap at hindi ka tanggap-tanggap sa'yo. Na parang nasa-shock ka talaga. Dahil nung nag-extra pa lang, doon nabully din ako, pinalitan ako sa role. Kinuha naman nila yung itsura ko, walang filter ang picture, pinag-video ako. Dinala ko yung mukha ko, sinend ko, nakuha ko reporter. Pinag-report, ayan. So, ayos naman. Pagdating sa set, programa yan ni Robin Padilla at saka ni Jody Santa Maria.
Pinalitan ako, sabi niya, "Tsatsaka naman ng mga reporter." Hindi lang naman ako yung pinalitan. May isa pa doon na mas matagal na siguro sa akin yung feeling ko. Tsaka daw. Pinalitan kaming dalawa. Sa harap niyo, Ang ginamit ng salita, tsaka. So parang ngayon lang ako nakarinig ng salitang tsaka na, ano ba yung tsaka? Sabi ko dun sa kasama ko, ano ba yung tsaka? Pangit pangit. Tayo daw, pangit to tayo. Parang nabigla ako na parang nagulat ako dahil syempre, di ba, parang hindi naman usual na may nagsasabi sa'yo ang pangit mo naman. Parang ganyan. sinabi Na nakakagulat. sinabi Oo. sa harap mo, ganun sila kapal ng mukha. Sinabihan ka na pangit ka. Na, tapos bakla na naman siya. Alam mo yung mga kontrabida sa buhay ko, madalas bakla. Tapos yun, hindi naman ako ng bakla, marami rin naman ako kaibigan bakla. Pero parang nagkakataon ba na yun ang iskam sa akin, nanloloko sa akin, madalas bakla. So ayun nga, parang nahiyang-hiya ako sa sarili ko. Tapos alam mo, yung pinahiya niya ako dun sa pinalabas muna niya yung wardrobe ko. Pero ang wardrobe ko talaga syempre galing sa ukay yun. Pero syempre galing sa ukay yun, alam kong ito yung tatak ng mga to, ginagamit ng artista sa ibang bansa. So sabi ko, hindi niya ba alam ang mga tatak? Pinagkakalkal niya, ito lang ang dala mo. Reporter ba to? Parang talagang minaliit niya ako. Tapos tinaktak-tak-tak niya yung laman ng bag ko. Tapos hanggang nalaglag yung mga underwear ko doon. Buti na lang, magaganda rin yung underwear ko naman. So, napapahiya na ako talaga. Pero ramdam ko dito sa parang umaakyat na yung init dito sa ko. Umiinit yung dito ko. Parang gusto ko siyang ganyanin, kalmutin. Sabi ko, umalis na tayo. Napaka walang nito. Parang hindi siya, walang respeto sa kapwa. Pwede naman niya sabihin sa akin yun ng mabuti. Hindi. Exactly. Diba? Tapos ba't kailangan mo yung bunganga mo, ibuka mo ng malakas na malakas na. Ang tsatsaka ng mga talent dito. Reporter ba to? Tapos nagdala ng mga costume, ng mga wardrobe, at tsatsaka din. Ganyan, Ano napahiya sinabi talaga mo? ako. Yung sinabi, ang tsatsaka naman ito, parang ikaw lang. Yun nga, sabi ko, hindi naman siya maganda talaga. Hindi siya maganda. Kaya sabi ko, paano niya nakukuha yung salitang tsaka? Hindi naman siya, nananalamin ba siya? Parang naisip kong ganun. Tapos, oo, morena ako, pero mas mukha pa siya sa aking ulikba. Like, hello, mas maitim siya sa akin. So, hindi naman tayo nag-ano sa kulay. Pero kung yun ang pagbabasihan niya, siguro naisip ko, sabi ko, ba't ayaw niya lang talaga sa mukha ko? Kasi yung isang maputi naman, yung girl na kasama ko, maputi siya. So, ano kayong pinagbasihan nito? Ba't tsaka kami? Pinauwi kami. Sino ba siya So, doon? What was, tapos-tapusan. ano Actually, siya wardrobe. Wardrobe lang siguro yun. Kinataka ako na bakit niya ako nagawang papalitan, kung wardrobe lang siya. So, hindi ko na inisip. Sabi ko Sharon, magbago ka na sa bagong taon. Kasi napakabait na itsura mo eh. Alam mo yun, sa totoo lang eh. Hindi talaga, napakaama mo. Naalala mo, nagsinemalaya tayo, di ba? Sabi confidence, Sharon, papasok ka doon, confident, hindi mo ka ang bait-bait mo ha. Yung alam mo yun, kasi minsan, sa volleyball ko lang. Sa volleyball, sinabi ko yung players ko, pagpasok natin ng court, yabang kahit hindi tayo magagaling. Takutan lang yan. Basta ginandahan ko yung uniform natin, angas lang, angas, pasok ganun. Ano kayo? Di ba? Kasi sometimes it's the appearance eh. Di ba? Sometimes appearances, lalo sa Pilipinas, Diyos ko po, ikaw ang bait-bait mo kasi. Di ba? Ako, meron lang experience na unang-una ko sa Kadena ng Ginto. Siya, excited ako, di ba? Memorize ko na yung lines. Tapos pagdating ko doon, hindi ko naman kilala yung mga artista dahil bago lang ako sa Pilipinas ulit. Sabi ko, sino yung artista? Nakita ko nakakumpul mga naka-makeup. Sabi ko, ito yung mga yun. Lapit ako, hi, who's Cassie? Kala ko sino. Talagang lapit ako doon, hi, who's Cassie? Ganun pa ako talaga. Tapos sabi, ako po, niloko pa ako ng isa. Can we throw lines? Tinagulat sila lahat. Ay, hindi po ako Cassie. You're Cassie. Can we throw lines? Sige po, throw lines kami. Tapos, thank you. Let's go. Shock sila lahat. Ay, sino ba yun? Di ba? Surgeon lang ako. But that's my point. I mean, as in, pasok talagang chin up. I know what I'm doing. I'm like you. I'm one of you. Kasi, ito lang gusto ko lang isaksak sa utak ninyong lahat. We are one of them. We are all actors. Nagkataon lang na sikat ka, itong role mo, bago lang ako, supporting lang ako, or background lang ako, or whatever. But remember, you offered me a job, hindi mo ako kayang hindi. Pag ako tinanggal mo, papalitan mo ako, meaning to say, importante pa rin ako dito. Kasi kung di ako importante, tinanggal mo ako, wag mo ang palitan, di ba? So the fact na kailangan mo ako, part ako nito. Now, as actors, we have to remember, we are the same as these actors. Iba lang ang role natin, right? Bida ka, support ako. Without me, walang mangyayari sa inyo dahil kailangan mo ng support. Diba? So, sa akin lang, I invite everyone,
to put that in your head kasi sometimes you get intimidated. Ay, kasi sikat siya. Who cares? You're doing your thing. As long as you know what you're doing, alam mo, kaya mo umarte, luminya, kahilera mo sila. Walang pagkakaiba yan. Like ako, lawyer ako, sabi ko sa secretary ko, Lizelle, shout out to Lizelle, secretary sa OSG, sabi niya, si attorney, nakakaya yan. Lizelle, tandaan mo, lawyer ako kasi pinili ko maging lawyer. Secretary ka, pinili mo kasi yung trabaho na yan. Right? Kung ginusto mo maging lawyer, baka lawyer ka din ngayon. So wag mong lagyan ng kategory na secretary lang ako, abogado kayo. Pare-pareho lang tayo nagtatrabaho dito, 'di ba? Just like actors, bida ka, support kami. Kung wala kami, sorry ka. Kung palpak ako, walang mangyari sa eksena natin, right? So babagsak ka rin kapag yung kapartner mo medyo palpak, 'di ba? So the fact na lumalaban ka sa actor na bida, magaling ka rin, respetuhin ka dapat nila, but it has to start with you. You really have to show yourself, kaya ko to, I'm not beneath these actors, I'm like them. We are all actors. Iba lang ang category namin dahil sa role. Pero, as an actor, si Carla, nakailang awards ka na. Ikaw, nakailang awards ka na. Yung mga ka-eksena nyo, meron na ba? Yun ang tanong. 'Di ba? Pag ba sila nag-indie film, mag-a-award ba sila? Baka hindi. So you have to remember that. Going into this, and yung mga baguhan dyan, tandaan nyo, pag kayo pumasok sa showbiz, kapalan ng muka, confidence, importante. Huwag kayong papabuli. Anyway, tama na. Ito na naman. Nag-init na naman ang ulo ko. Okay, let's move on to Miss Carla. Ay, tapos ka na pala. Wala ka pala masyado experience doon. So ngayon, let's move on to the next question. Kasi si Dax medyo meron daw siyang may commitment si Dax. Kaya sabi ko, sige, babush. Yung next question ko sa inyo. Compare niyo yung working conditions sa pig production tsaka